Alright. So, yung guys, no? Ah, welcome sa channel ko, no? And today, kung mapapansin nyo, no, medyo matagal yung upload natin ng video. Gawa nga nung mga nakaraan, medyo busy tayo, no? So, wala tayong mga upload. So, thank you at nandito kayo, nanonood, no? So, sa araw na to, nakita nyo naman siguro yung thumbnail, alam nyo na kung ano yung topic natin sa araw na to, no? So, sa araw na to, actually, nung nakarang araw ko pa to na-acquire na fishing rod, no? So, may papakita ko sa inyo. So, itong video na to is parang first impression review, no? And first impression insight, no, sa fishing rod na to. Alright, so without further ado, ito na yung fishing rod na tinutukoy ko. Taran! Alright, so Relix Nusantara Jaguero to Monstero 862. Alright, so bakit ko binili yung fishing rod na to, no? So sa akin kasi as angler, purely short casting lang talaga ako. So short cast lang talaga yung ginagawa ko. Hindi ako nag-boat casting, hindi ako nag-jigging. So kaya ako nagustuhan yung fishing rod na to, para sa akin kasi ito na yung pinaka best na short casting rod, kasi mahaba siya. So ibig sabihin, malayo yung casting distance natin dito, no? Mas malayo siya compare sa previous ko na fishing rod, yung Dido Emperor 702. Kasi nga 7 feet lang yon, ito 8.6. So mas mahaba siya, so ibig sabihin mas malayo yung casting natin dito. So bakit ko nasabing ito yung pinaka best na short casting rod? Gawa nga nung hindi lang siya sa mahaba, no? Magaan din siya. So, hindi tayo basta-basta mangangalay, no? So, kahit na magbabad tayo ng casting ng 1-2 hours, tayo basta-basta mangangalay. Kasi nga magaan lang siya, no? So, ito siya, papakita ko sa inyo. Yan. Relix Nusantara Jaguero to Monstero 862. So, yung line weight capacity na ito is PE 0.6 to 1.2. Yung lure weight capacity naman nito is 4 grams to 18 grams, no? And ang length 8 foot 6 inches or 259 centimeters. Kaya yun ang reason kung bakit ko binili yung fishing rod na to. And nabili ko siya sa tropa natin. No, shout out kay Master DJ Nugudula ng DJ Stackle, no? So sa kanya ko nabili yung fishing rod na to sa worth na 5,400 pesos. Right? So kukunti lang kasi yung stocks na dumating sa kanya neto, kaya ang bilis na ubos. Siguro, ewan ko, may mga 20 pieces yung dumating, talagang sold out. Ang daming nag-abang ng fishing rod na to. So, bubuksan natin. Papakita ko sa inyo. So, yung Relix Nusantara pala is a brand from Indonesia, no? Yung Indonesian brand siya. So, although Indonesian brand siya, maganda naman yung quality niya, no? Ay, haba talaga, oh. Ay muna natin dito. Ayan. So, sa butt section, Eva foam, no? Ito. Tapos dito nakalagay Relix Nusantara. Sa likod na ito is yung warnings, no? Hazard. Alright, so ito naman yung reel sheet natin. Ayan. Makikita nyo. May nakalagay dito, quality Fuji products, no?
So, dito sa bandang taas, nakikita nyo dito may flag ng Indonesia. Tapos nakalagay dito yung pangalan ng Jaguero 2 Monstero 862. At ito, hindi ko na maintindihan. Yung anong parang Indian word siya. Tapos dito naman is yung specs, no? Yung specs na binanggit ko kanina. Tapos dito, yung ring guide niya is Fuji na, no? Tapos makikita nyo may tag siya na Relix Nusantara Tangle Free K Guide, no? Fujitackle.com. Alright, so naka Fuji ring guide siya, no? Ito, sobrang ganda talaga, ang gaan pati, ang gaan niya. Alright, so kita natin yung labas natin yung tip. Alright, sa tip naman niya, dito makikita natin, ikita nyo, Kangkek series, na Kangkek series. Tapos ito yung mga guides niya. Ayan. Ayan, yung mga guides niya, no? Ang liliit na mga guides niya. Tapos naka Fuji. Ayan. Ilang ring guides ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Including dito, 11 ring guides siya, no? So, sobrang gaan talaga niya, no? So, kahit na mahaba siya, magaan siya. Kaya nasabi kong magandang pang shortcasting to. Kaya nga nung pagka shortcasting ka kasi, usually ginagawa is cast, then retrieve, cast, retrieve, cast, retrieve, di ba? So, kung mabigat yung fishing rod, madali tayong mangalay. But then ito, napakagaan. So, di tayo basta-basta mangangalay dito. Alright, so ito siguro medium light na ito. Gawa nga nung sa specs niya. So ito lalagyan ko ng pa-partner ko dito is ito. Ito, nakikita niyo, no? Yan. Ryobi na ano ba yan? 3000 series, no? Ryobi 3000 series, no? Ryobi Ramni Nano Power 3000 series. Then pa-partner natin is ito pa rin yung katabi, ito Eastern Hunter na Hydra 10 pounds. So medyo mababa yung yung line natin para malayo yung casting, no? 10 pounds is goods na yun for sure casting. Kasi dito sa amin maliliit naman yung isda na kukuha ko sa gilid eh. So goods na yung 10 pounds. Pero ito yung nakaganda dito kasi pwede mo siyang balahan ng hanggang PE 1.2. So kung gusto nyong pang mamaw hunting, pwede din to. Haba talaga. Yun. Alright, so hopefully, no? Next video na i-upload natin is field test na neto. Kasi siya ngayon kasi medyo busy. Then malayo pa tayo sa dagat, 1 oras kalahati pa na drive, no? Kaya minsan lang tayo mapag-upload ng fishing adventure talaga. So hopefully next upload natin is field test na neto. But then kung hindi pa tayo mapag fishing talaga,
baka unboxing or first impression review katulad na ito, no? So ito yung first impression review ko for Relix Nusantara Jaguero 2 Monstero 862. Alright? So opinion ko lang din naman yun na itong pinaka best affordable na short casting rod, no, in the market today. So dito ko lang muna tatapusin yung video. And kung bago ka pa lang sa channel ko, baka pwede namang pakipindot ng like, share, and subscribe, no? Kasi sa pamagitan ng like, share, and subscribe ninyo, malaking tulong na po yun sa aking YouTube channel. And kung may mga comments kayo, or example, kung Monstero users ka na, o mga Jaguero Monstero user ka na, may mga feedback pa-comment naman sa baba, no? Para at least kaming mga baguhan pa lang sa fishing rod na to, may mga ideya na, no? Share natin sa comment section para at least maraming makaalam, no? Alright? So this is your boy Kolokoy 2, ang nagsasabing be safe always. Peace. And see you on the next video. Thank you. Bye-bye.